Hello mga kasari-sari on the spot jackpot. Ayan, at ako ay full energy na. Hindi lang full energy na, mauubos na ang aking energy. At today is Monday at ngayon po ay May 4. Ayan, day off ko na naman po. At ako ay maraming ginagawa ngayon. So ako po ay tapos na maglaba. Kaya po ang itsura ko ganyan. Sus Mariose po. Ayan, sana po kayo ay okay lang dyan mga netizen. Ayan, ang aking mga mahal na subscriber at saka ang mga silent viewer. Ayan, mag-subscribe na po kayo sa isang matandang gurang. Parang awa nyo na po. Ayan. So ngayon po ay ako tapos na maglaba at ako ay pawis-pawisan na. Pagkatapos ko pong maglaba, ay pumunta naman ako ng market at ako naman ay bumili na ng mga isda. Ayan. At alam niyo po ba na ako ay nakakita ng paborito kong isda noong ako ay nasa probinsya. Ayan. Bale, yun ay isdang tambong. Ewan ko anong tawag sa iba. Sa amin tambong, parang sap-sap na maliliit. Ay nakatsyempo po ako ng sariwa at kumbaga parang local dito, huli dito, hindi yung in-import. Ayan. So kaya bumili ako ng halagang 500 pesos lang. Ayan. O bagay sa atin, mga 50 pesos. Ayan. So at ako po ay busy rin at ako napakarumi na ng aking exhaust fan. Ay sus, grabe ako nang hiram ng hagdanan. Kasi nga matagal ko na hindi nalinisan dahil natatakot ako baka ako ay mahulog. Ay Diyos ko, madiskaril ang lola nyo, bali-bali ang buto. So ipakikita ko sa iyo ngayon, mga kasari-sari ng spot jackpot, ang aking nagawa at ang aking mga pinamili. So ayan ang aking nilinis na exhaust fan ng aking kusina. Ayan. Malinis na yung exhaust fan, pero yung pader hindi ko nalinis. Kasi baka mag-slide yung hagdanan. So, okay na po siya. Maputi na. At ayan ang aking nabiling tambong. Ayan. So, it's very fresh. Tingnan mo naman, hindi pa nayeyelohan. Lumulundag-lundag pa po siya. Ayan. Saka naglinis na rin ako ng ilalim ng aking lagayan ng plato. Ayan, wala na yung mga madudulas. Tapos, ayan yung mga pinamili ko. Grabe naman. Good for 1 week po ito. Itong ulamin ko mamaya. Ayan. Malaking pulang lapula po. Ayan. Ayan. Di po ba? Fresh na fresh pa. Tapos, meron dito na ito. Bisugong babae. Yung bisugong babae ay lapad. Ayan. Ayan ang bisugong babae. Ayan. Lapad po yan. Malinis na yan. Tapos meron ako ditong mga talakitok. Yan po yung mga ready kong ulam. Yan din na po naman, fresh din ang mga mata, sumisilip pa, fresh pa. Ayan, ganyan, kaya ako ang bumibili ng isda. Tapos, meron naman dito na, ano man yung, ayan, meron din ako dito salmon. Ayan, yun, may imported na isda, hindi dito sa Bahrain. Ayan. Very fresh pa po yan. Aking salmon. Tapos, ito yung pinakang last. Ito ay kalapatong lalaki. Ayan. Ayan. Sariwa din po siya. Ayan. So, yan po ang pinamili ko. Lahat good for 1 week. Tapos ako po ay nakapaglinis na rin ng banyo. Kaya malinis ng aking banyo. Kapaglaban ng mga basahan. Ayan. Tapos, ayan ang ginamit kong hagdanan gabi.
So, ayan ang aking mga sinampay. Parang peryahan dito. Ayan. Laban na aking mga uniform. So, ayan ang ating sapsap. Ayan. Ilalagay lang natin, napakasimple, ang sibuyas at luya. Ayan, nilagyan ko rin ng bawang, yung iba niya naglalagay. Pero bahala na, nilagyan ko siya. So, haluin na lang natin. Ayan. Meron na po siyang kaunting asin. Ayan. Nakaayos na. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Ayan lang po siya. Para lang. Tapos, nilagyan ko rin ng kaunting powder na paminta. Ayan. Ayan. So, apuyan na natin. Yan ang aking magiging tanghalian. Ayan. So, i-cover. Isang kulo lang po yan. Ayan. Isang kulo. So, ayan. Habang nagluluto tayo ng paksiw, ayan. Paksiw ginanga, ayan. Kasi may bawang eh. Hindi ko pa maintindihan yung gawa ko. Kasi alam ko sa paksiw, ano lang siya, luya at sibuyas. Pero lalagyan ko siya ng bawang, kiver. Ako naman ang kakain niya. Saka paborito ko yung isdang tambong. Yan po yung tambong. Yung mga pinsan ko doon sa amin sa Quezon dati nung araw. Na napakarami nilang bangka na namamanti yung lambat. Yung lambat nila yung kulay puti. Nanarilon. Pag ganyan may mga huling mga tambong, yung mga sapsap, yan ay pinamimigay na sa mga may nambabakaw, ang tawag doon, nambabakaw. Ako mahilig ako sa mga ganyan, pupunta ako sa mga pinsang ko. Yan. Saan nambabakaw na ako? May ulam na, libre na, bibigyan ako. Yung mga isda na magagandang klase, tapos pag kinagat ng pating, na something na malaking isda din, naputol na yun, hindi na pwedeng ibenta yun sa palengke. Hinihingi ko na yun para iluto ko. Hindi naman hindi man bad breath yung kumagat na isda doon. Tsaka fresh pa rin siya. Ayan, real talk loud po. Sariwa pa naman yun. Ayan. So, ayun ang nangyayari sa akin. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga ganyan na yung makatipid. Ayan. Pero hindi ko naman laging ginagawa. Minsan-minsan lang din. Kasi may tamang layas ako, mahilig ako pumunta sa mga pinsan ko doon sa tabing dagat. So, ayan. Ako yung makipinsan. Mahilig ako sa mga pinsan. Hindi ako kagaya ng mga kapatid ko na hindi sila mahilig sa mga pinsan. Ako yung pinakang layas sa magkakapatid. Ayan po, mga kasari-sari ang dispatch. But anyway, congrats sa nanalo ng Miss Universe Philippines. Ayan, si Bea Milan Wonderski ba yun? Ayan, basta ganon. Ay, maganda siya, super pretty at saka matalino din. Pero, ang bet ko, sa totoo lang, ang bet ko ay si Miss Tagig. Si Miss Tagig. Si Belia Ismael ba yun? Basta siya, yung taga-Tagig. Last first runner-up siya kay Rabia Mateo, pero siya yung bet ko talaga. Kasi yung face niya is very Filipina. Ayan. Unlock niya ay Margie Moran and Gloria Diaz. Kaya sayang siya. Siya pa naman yung mga ma-appeal sa mga foreign judge, yung mga ganong face. Ayan. Yung nanalo naman natin ay super pretty. Talagang package na siya. Pero agandang Pilipina talaga. Pure. Ito si Miss Tagig. Ayan. Sabi nila kulang daw sa ganda. Depende naman yan sa tumitingin. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang favorite. Pero support natin yung nanalo ng Miss Universe. Ayan. Ganon. Kahit hindi naman
yung bet mo ang nanalo, ako sining nanalo, support natin dahil ang daladala niyan is Pilipinas. Ayan. Although lumaki siya sa Amerika at lumaban na rin siya ng Miss Earth, ayan. Pero ibang bansa yung dinadala niya. At least ngayon, Philippines. Ayan. Ganun lang po. Ayan, at umaamoy na yung aking niluluto. Ako po yung nagugutom na. At ako ay marami talaga akong ganap ngayong day off na yun. Hindi ko na lang napapakita sa video dahil sobrang pagod po kung yung pag-a-assist nung paglilinis ng exhaust fan, grabe. Buti na lang mayroon akong gloves pero tumatagos pa rin. Ako yung mahirap na tao pero madali akong yung mga skin ko pag may mga sabon-sabon. Madaling nabubutas yung skin ko pero hindi po naman kanilahing mayaman. Pero yung sensitive yung skin ko sa mga sabon. Kaya ayan. Pero kung naglalaba, inaapakan ko lang. So ayan po, tingnan natin yung niluluto ko at nakakain ako ng tanghalian at makapagpahinga. Kasi nung mga nakalang araw, medyo masakit yung aking likod. So mabuti na lang, medyo may kaalaman tayo sa pag-ihilot na may mga masakit-sakit. So in-apply ko sa sarili ko sa awa ng Diyos. In the morning, wala na. So ayan po. Titingnan ko yung niluluto ko at nga ako nakakain na. Tingnan natin. Isang kulo lang yan kasi maliliit naman po siya. Hindi siya yung malalaki na fish. Ayan. Tikman natin. Parang oh my God. Para bumalik ako sa taon ng kabataan ko. Matagal na po akong hindi nakakain ng ganitong klaseng isda. So excited ako. Kain na po tayo. Charan! Ito na ang ating paksiw na tambong or sapsap. Ayan. So, ingat lang po sa pagkain sa mga hindi sila mahilig sa ganyan, sa mga sapsap. Huwag na lang yung panuorin kung hindi nyo type. Pero ito po ay papak mukbang. Papapakin ko siya. Dahil, ingat dahil may mga matinik to, maliliit. Pero sa mga sanay naman na kumain ng mga isda, parang okay lang. Yummy. Sabi ng iba, lami. Sa mga Bisaya, lami. Ano po ito? Isang pulbuhan lang. Okay na. So ayan, kain po tayo. Mga kasari siya ng Desmatyapat. At pagkakain ay ako magpapahinga. Dahil pagod ako. Ayan, enjoy ko lang po ang food. See you on Monday. Ayan, at hindi naman kagandahan tong kumakain. Bye-bye! Salamat sa pagsuporta.